Group 1. Rights of prisoners, detainees. As provided for the Constitution, the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. An individual thrown in prison does not lose his inherent rights to dignity and his other human rights, regardless of what he or she may have done or whatever political conviction he may have. Number 1. Right to be free from personal abuse and right to be protected against the following. Itong mga sumusunod ay karapatang maging malaya sa personal na pang-aabuso at karapatang maprotektahan. First 1. Any deprivation of his basic needs under normal situation. Ito yung pinagkakait mo sa isang bilanggo ang kanyang pangunahing pangangailangan bilang bilanggo. Second, corporal punishment. May dalawang uri ng corporal punishment. A. Use of physical force. Example, sinipa mo or pinagsusuntok. B. Solitary confinement or segregation as positive measures. Example, kinulong na mag-isa o kaya hiniwalay mo sa dapat niyang kulungan ang isang bilanggo. Right to good conduct time allowance. GCTA, for good behavior, karapatan ng maka-avail ng GCTA sa mga prisoners na gustong mag-avail ng GCTA. Right to have access to the following as far as practicable. Ito yung mga karapatan o mga kailangan ng mga bilanggo sa kulungan. Unang-una, medicine and health services. Rehabilitation program. Ito ay isang proseso na tumutulong sa mga tao na makabawi mula sa isang physical, mental o mga emosyonal na kapansanan o karamdaman. Visitation, conjugal, pagkikipagtalik sa asawa and male services. Free legal services and materials. Ito yung kinakailangan ng mga bilanggo na makakuha ng legal services na libre at mga material. My report is all about rights. Number 1 is rights to exercise his religious beliefs. At yung karapatan niyang ma-exercise mismo sa sarili niya, yung ano ba yung dapat niyang paniwalaan, kung ano yung gusto niyang paniwalaan sa mga relihiyon or religious or whatsoever na tawag sa relihiyon. Religious. Number 2 is rights to air grievances and complain through proper authorities. Ito yung bawat isa is may karapatan silang sabihin yung mga hinaing nila or reklamo or kung ano man yung gusto nilang sabihin, lalo na sa mga like sumusobra na yung mga otoridad, sumusobra na yung mga sumusobra na yung mga officers. May rights din sila na sabihin yung gusto nilang sabihin yung hinaing nila na sumusobra na sila, ganito, ganyan. Dapat magkaroon din sila ng lakas ng loob para sabihin sa otoridad yung mga hinaing nila. Number 3, rights of women offender to be personally attended, supervised by women officer without prejudice to male doctors, nurses, social welfare officers carrying out their personal duties in the institution for women. Ito yung karapatan din ng mga female na offender na mai-assist din sila sa kanilang mga healthcare. Lalo na yung iba kasi, yung iba pag nakagawa na ng kasalanan, parang pinapabayaan na lang sila, parang hindi na sila binibigyan ng pansin kasi yun nga, nagkasala sila, dapat mangayaan na lang sila. No. Kailangan may rights din sila na alagaan din sila or bigyan ng pansin yung mga kalagayan ng mga babae man or lalaki na nagkasala. Kailangan din silang bigyan ng pansin, lalo na pag nagkakasakit sila. Number 4,
rights of foreign national to communicate with their diplomatic and consular representative. Ito yung mga rights naman ng mga dayuhan. Rights ng mga dayuhan, halimbawa, pumunta ka sa Boracay, tapos nagkagulo doon. Then, kailangan ka mabigyan ng rights na makipag-communicate doon sa place mo kung saan ka nang galing. Para alam nila doon na kailangan mong humingi, na gusto mong humingi ng tulong kasi gano'n, naipit ka sa ganitong sitwasyon, which is hindi ka naman kasali pero naipit ka lang, nasali ka lang sa gulo. So kailangan mabigyan ka ng rights na makipag-communicate doon sa otoridad or sa official doon sa inyo para ma-assist ka nila sa gulong hindi mo naman talaga napasok or napasok mo man, even though na-involved ka sa kaso or what, even na-involved ka lang, kailangan bigyan ka pa rin ng rights na makipag-communicate dun sa lugar nyo para matulungan ka nila. Yun lang. Thank you. Congestion of prison jails. Pinapabuti nito ang kondisyon ng kulungan para sa mga bilanggo. Binabawasan ng siksikan para sa mas komportabling rehabilitasyon. Presidential Decree Number 28, an act establishing 7 regional prisons and converting existing national penal institutions into regular prisons and penal farms. Panrelihiyong bilangguan na may mga penal farms para sa mga bilanggo. Nagbibigay ng mga programa para sa ikakabuti ng mga bilanggo. Transfer of prison to other prisons where opportunities for rehabilitation are better and prison conditions are less congested. Iniiwasan ng pagrami ng mga PDL sa kulungan. Inililipat sila sa mas komportableng pasilidad o penal farms para maiwasan ng siksikan at riot. Presidential Decree Number 698 as amended, known as the Adult Probation Law. Adult Probation Law, ang batas na ito ay nagpapahintulot na ang mga nagkasala ay kailangang pagsilbihan ng kanilang mga sentensya under sa probation. Provision of education and training for inmates at the medical security. Ang mga bilanggo ay may karapatan sa edukasyon o pag-aaral. Mahalaga ang edukasyon para sa kanilang rehabilitasyon para matuto ng magagandang bagay. Passage of Republic Act Number 6975, Department of Local Interior and Local Government Act of 1990, which provided for the creation of the Bureau of Jail Management and Penology. Ang batas na ito ay pinapaunlad ang pagpapabuti ng kulungan sa Pilipinas. Pinoprotektahan nito ang karapatan at kapakanan ng mga bilanggo habang pinagsisilbihan ang kanilang mga sentensya. Creation of the Assistance and Visitorial Services by Commission on Human Rights to monitor jails and detention centers in the country. Ang Commission on Human Rights ay bumibisita sa bilangguan o mga detention centers para alamin kung ano ang kalagayan ng mga bilanggo. Kung sila ba ay tinatrato base sa kanilang karapatang pantao o nilalabag ang kanilang karapatan at kung may napatunayan na nilabag ay may pananagutan.